Si Usher Miller, isang gwapo, seryoso, at workaholic na CEO na naniniwalang ang pag-ibig ay walang lugar sa loob ng opisina. Dahil minsan ang muntik masira ang kanyang profesionalismo, ipinangako niyang hinding-hindi na siya mahuhulog sa sarili niyang empleyado. Samantala, si Noel ay isang makulit, palabiro at XXL na babae na tinanggap bilang bagong sekretarya dahil kumbinsido si Usher na imposibleng ma-in-love siya rito. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ang babaeng akala niyang hindi niya magiging tipo ang siyang unti-unting nagpatawa, nagpasaya at nagpabago sa kanyang puso. Ang hindi alam ni Usher, si Noel pala ang tunay na tagapagmana ng kumpanyang kaniyang pinamamahalaan at lihim lamang siyang nagpapanggap upang subukan kung karapat-dapat pa ba siyang manatiling CEO. Ano ang mangyayari kapag nabunyag ang lahat ng kanilang mga sikreto? At kaya bang manaigang tunay na pag-ibig kapag nagsimula ito sa maling akala, pagtatago at isang pusong natatakot muling masaktan? Ating tunghayan ang isa na namang kwento ng pag-ibig na inihahandog sa inyo ng Love Siren. So, you graduated from PLM? Seryosong tanong ni Usher sa babaeng aplikante na nakaupo sa harap niya habang pinagmamasdan ang resume nito. Tumango ang babae. Marahas na bumuntong hininga si Usher bago pinagmasdan ng maigi ang babae. Wala siyang ibang masabi kundi maganda ito, sexy at likable. Isa lang ang ibig sabihin, rejected. That would be all. We'll contact you once we've reached a decision. Tumango ang babae bago lumabas ng opisina niya. Pero pagkalabas nito, agad niyang diniretso ang resume ng babae sa paper shredder na nasa ilalim ng lamesa niya. Next! Sigaw niya. Pumasok naman ang isang babae. Subalit pagkakita pa lang niya rito, alam na niya agad ang magiging desisyon niya. Pa-sexy itong naglakad palapit. Akala yata nito makukuha siya sa pagganon nito, pero nagkamali ito. Pagkatapos itong interviewin, katulad ng nauna, idiniretso niya rin ang resume nito sa paper shredder. Sir Usher naman, hindi ka pa rin ba nakakapili sa kanila? Untag ni Cheska sa kanya, ang HR assistant na katuwang niya, nang nakapamewang itong pumasok sa loob. Natatawang umiling si Usher. Wala pang qualified sa kanila. Mabilis na nagpantay ang mga kilay ni Cheska sa tinuran niya. Seryoso ka ba, Sir Usher? Lahat yata ng pumapasok mga qualified na. Sasabihin mo tatawagan pero ang totoo, ididiretso mo sa paper shredder ang mga resume nila. Ang sakit mo naman, Sir Usher. Ngumisi si Usher. It ain't my fault kung choosy ako sa magiging sekretarya ko. Lahat kasi, magaganda, sexy at likable. Wala ba riyang pangit, losyang, mataba, ganun? Ganun na nga. Sir Usher naman, walang pangit na babae. Makabash ka naman, lahat ng nakapila magaganda. I'm not bashing Cheska. Yun lang ang preference ko. At kung magaganda pa lang mga nakapila, pauwiin mo na. Hindi sila qualified. Pagkasabi nun, tumayo na si Usher bago nakapamulsang lumabas sa terrace ng opisina niya. Pagkalabas pa lang niya, sumalubong agad sa kanyang sariwa at preskong hangin. Hindi niya kasalanan kung bakit iba ang hanap niya para maging sekretarya niya. Bukod sa pagiging workaholic, kilala rin siya bilang allergic sa office romance. Naniniwala kasi siya na nakakaapekto yon sa professionalism ng isang tao. Kaya nga tinanggal niya ang sekretarya niya. Napag-alaman niya kasing gusto siya nito. Kaya ngayon, naghahanap siya ng bagong kapalit. Sir, pwede pa po bang mag-apply? Tanong ng isang tinig sa likuran niya. Dahan-dahan niya yung hinarap at natigilan siya nang bumungad sa kanya ang isang babae. May katabaan ito, may malaman at maumbok na pangangatawan at hingal na hingal habang ngumunguya ng saging. Are you an applicant? Nakangiting tumango ang babae. Opo sir, pasensya na, na-late po ako.
Na-traffic po kasi ako tapos nagloko pa yung elevator. Nakarating po ako. Nag-aalisa na po yung mga aplikante. Huli na po ba ako? Definitely not. What's your name? Noel po. Tugon ito sa kanya. Noel. As in yung panglalaking pangalan? Opo, pero hindi literal. Nolle po. Noel. Hindi ka naman trans woman, tama ba? Hindi po sir. Biological woman po ako. May kifi po ako. Gusto niyo pong makita? Nanlaki ang mga mata ni Usher sa narinig. Hindi naglaon. Wala sa sarili siyang natawa sa tinuran ni Noel. No need. Baka magkakilito pa ako. Natatawa niyang tugon sa babae. Joke lang yun sir, pinapatawa lang kita. Pero babae po talaga ako. Nagiging lalaki nga lang kapag nagagalit. Joke po. You're so silly, Noel. Because of that, you're hired. Nanlaki ang mga mata nito. Tila hindi makapaniwala sa narinig. Seryoso po ba kayo sir? Hindi niyo man lang po ba ako i-interviewin? May resume po ako. Baka gusto niyo pong makita. No need, Noel. Ikaw talagang hinahanap ko. Sa lahat ng mga aplikante, ikaw lang ang kaisa-isang qualified for the role. Pwede ka na magsimula bukas. Congrats. Tumalon si Noel bago walang ano-ano iniyakap siya. Natawa naman si Usher. Hinayaan na lang niyang babae hanggang sa magpaalam na ito sa kanya. Pagkalis nito, bigla namang dumating ang mga kaibigan niyang sina Dax, Hudson, Cedric at Romana. Who's that woman, bro? Tanong ni Dax sa kanya. Nakangiting umupo si Usher sa upuan niya bago pinatong ang mga paa sa lamesa. My new secretary. Oh, your new secretary is XXL. Anas naman ni Hudson. Tumango siya. Ganun na nga. Natawa si Cedric. You chose her because of your belief? Jesus Christ, Usher. Ang kaibigan naming allergic sa office romance. Wika ni Cedric. Ngumiwi si Usher. At least alam ko sa sarili ko na hindi ko magugustuhan si Noel. Mas maigi na rin yun para makapag-focus ako sa pagtatrabaho ko bilang CEO. At saka hindi ako makakarating sa posisyong ito kung hindi ko pinanghawakan ang paniniwala ko. Let's play a game then. Pustahan kung mahuhulog ba si Usher kay Noel o hindi. Who's with me? Sambit naman ni Romana. Nagkatitigan ng tatlo bago nagsipagtaasan ng mga kamay. I love that, bro. That's a good idea. I'll bet 10 million. Mahulog si Usher kay Noel. Sabi ni Dax. I'm with Dax. 5 million. Sambit naman ni Hudson. For me, mahulog si Usher kay Noel. 3 million ang pusta ko. Si Cedric. So am I. 50 million. Si Romana. Natawa na lang si Usher sa mga hudas niyang kaibigan. Akala nila matatalo siya. Nagkakamali sila. Sa dulo, malakas ang loob niyang siyang mananalo. Hindi naman yan laro eh. Sugal yan. But never mind. I'm sure akong mananalo. Yan lang ang bet nyo? Ang liliit naman. Ibibigay ko yung mga gusto nyo. Pero kapag natalo ko kayo, you'll give me 50 million each. Deal? Nakangising tumango ang apat. Tila kumbinsido na mananalo sila. Pero panghahawakan ni Usher ang pangako niya. Hinding-hindi siya mahuhulog kay Noel. Imposibleng matalo ko sa pustang ito. Nakangisi niya pang wika habang pinaglalaroan ang ballpen sa kaniyang kamay. Apo, baka naman maging unggoy ka na niyan, kakakain mo ng saging. Sa tuwing nakikita kita, wala kang ibang ginagawa kundi ang ngumuya. Natawa na lang si Noel sa tinura ng kaniyang lolo. Inubos niya muna ang saging sa bibig niya bago ito nilapitan tsaka umupo sa tabi nito. Ayaw mo po bang maging healthy ang apo mo, Lo? Natatawa niya pang tanong dito. Siyempre, hindi. Alam mo, Noel, makita lang kitang masaya sa mga ginagawa mo, masaya na rin ako. Biro lang yung sinabi ko kanina, apo. Thank you, Lo. Nga pala, nakahanap na ako ng trabaho. Ano? Bakit ka naman naghanap ng trabaho? Hindi ba sapat ang Shh! Huwag kang maingay, Lo. Wala lang. Gusto ko lang magtrabaho. At isa pa, may plano ako. Malalaman mo rin yun soon. Bahagyang natawa ang lolo niya bago inayos ang buhok niya. Kailan mo ba balak mag-asawa, Noel?
Sayang ka. Maganda ka pa naman, apo. Lo, wag mo nang i-wish, okay? Mataba ako. Walang papatol sa... Apo naman. Ayoko na sanang naririnig yan sa'yo. Pero yun naman ang totoo, Lo. Tingnan mo nga tong katawan ko, ang taba-taba. Puro taba na lang ako. Umiling ang lolo niya. Noel, kung sa tingin mo hindi ka normal, nagkakamali ka. Sige, sabihin na nating mataba ka. Pero mataba ka lang, hindi ibig sabihin ay wala ka ng karapatang magmahal o mahalin. Sa dulo, may lalaki pa ring magmamahal at magseseryoso sa'yo. Huwag mong babaan ang tingin mo sa sarili mo dahil normal ka. At nandito ako, apo. Mahal kita. Hindi maiwasang maging emosyonal ni Noel ng sandaling yon. Hindi na siya nakapagsalita pa. Imbes na tagpuan na lang niya ang sarili na nakayakap sa lolo niya. Matapos ang tagpong yon, nagpaalam na siyang pumasok sa trabaho niya bilang sekretarya ni Usher. Sa katunayan, magpahanggang ngayon ay hindi pa rin siya makapaniwala na tinanggap siya nito kahapon. Hindi man lang siya nito in-interview. Diretso hard agad siya, kaya isang malaking palaisipan yon sa kanya. Pagkarating sa kumpanya, agad na dumiretso si Noel sa elevator. Saktong pasara na yon kaya agad niyang hinarang ang kamay niya sa gitna. Nang bumukas yun, bumungad ang ilang empleyado na nakatitig sa kanya. Naku, baka gumuho itong elevator kapag sumakayan. Natatawang wika ng lalaking empleyado. Maghagdan na lang siya. Mahal ko pang buhay ko. Sambit naman ang isa pa. Nakagat ni Noel ang ibabang labi sa narinig. Nanliit na naman ang tingin niya sa sarili niya. Imbis na pansinin, binaliwala na lang niya ang mga ito bago tinungo ang hagdan. Mas maiging yun na lang ang gamitin niya. Nang sa gayon ay walang humusga sa kanya. Miss! Habang naglalakad, bigla na lang siyang natigilan nang marinig ang tinig na yon. Nang harapin niya ito, napakunot noo siya ng mamukha nito. Isa ito sa mga sakay ng elevator kanina. At kung hindi siya nagkakamali, ito rin ang babaeng nakausap niya kahapon. Ako bang tawag mo? Nakangiti itong ngumiti bago lumapit sa kanya. Ikaw nga, miss. Ako si Cheska. Ako yung nakausap mo kahapon. Ako yung ipapasok sa'yo sa opisina ni sir. Natanggap ka? Tumango siya. Oo unexpected nga. Ako nga pala si Noel. Hindi na ako nagulat, Noel. Alam kong ikaw na ang the one na hinahanap ni Sir Usher. Pero yung mga sinabi ng mga lalaking yun sa elevator, huwag mo nang pansinin. Mga kulang lang sila sa pansin. Halika, sumabay ka na sa akin. Hindi maiwasang mapangitin ni Noel. Tumango siya bago walang nagawa kundi sumama kay Cheska. Sumakay siya sa elevator at hinitid pa siya nito sa top floor kung saan matatagpuan ang opisina ng boss niya. Good luck sa unang araw, Noel. Salamat, Cheska. Tumango lang ito. Nang magsara ang elevator, dinako na niya ang opisina niya na nasa tabi lang din ng opisina ni Usher. Inilagay niya ang mga gamit niya ron bago kumatok sa opisina ng boss. Come in. Tugon ni Usher mula sa loob. Marahas munang bumuntong hininga si Noel bago pumasok sa loob. Natagpuan niyang abala ang boss niya sa laptop nito. Kape, sir? No need, Noel. Nakapagkape na ako sa bahay bago pumasok. Tumango siya. Kung kailangan niyo po ako, nasa kabila lang po ako. Imbis na sumagot, tumango lang ito. Napailing na lang si Noel bago napagpasyahan ng lumabas. Pero nang sasaraduhan na niya ang pinto, bigla siyang tinawag ni Usher. Nang humarap siya rito, nakatayo na ito. Sir, may kailangan po ba kayo? Umiling ito. Cheska called me. May dalawang ang empleyadong nag-body shame sa'yo? Seryosong tanong nito. Mariing napalunok si Noel sa narinig. Nako, wala lang po yun sa akin, Sir Usher. Sanay na po ako sa ganun. Hindi ko inaalaw ang ganung pag-uugali sa kumpanyang ito, Noel. It's against our company values. Okay lang. That's not okay. And it will never be okay. Hindi nila deserve ang manatili pa sa kumpanyang ito. Pinagpasa ko na sila ng kanilang resignation letter. Pagkasabi noon ni Usher, bumalik na ito sa pagkakaupo bago pinagpatuloy ang ginagawa. Wala sa sariling napatitig si Noel sa boss niya bago lumabas. Pagkalabas,
Isang ngiti ang sumilay sa mga labi niya. Tama nga si Lolo. Hindi siya nagkamali na ikaw ang pinili niya. Aniya bago tuluyang bumalik sa opisina niya upang gawin ang trabahong naiwan ng dating sekretarya ni Asher. Hindi naman naging mahirap ang unang araw ni Noel sa kumpanya ni Asher. Maayos siyang nakapagtrabaho kahit may ilang kapalpakan. Pero imbis na magalit ang boss niya, tinulungan pa siya nitong matuto. Nalubusan niyang ikinatuwa. Sir, kape? Salubong agad ni Noel kay Asher nang lumabas ito ng elevator. No creamer, Noel. Tapos yung sugar. Konti lang. Mabilis na tumango si Noel. Agad siyang nagtungo sa pantry upang ipagtimpla ng kape ang amo niya. Pagkatapos, pinuntahan na niya ito sa opisina. Here's your coffee, sir. Masarap yan, promise. Tuwang-tuwa niyang sambit bago pinatong sa harap nito ang kape. Appreciate, Noel. Tugon ni Asher bago lumagok sa kape. Pero agad nitong naibuga yon tsaka halos hindi maipinta ang tingin nang tumingala sa kanya. What is that, Noel? Nakangiwi pa nitong tanong sa kanya. Bakit, sir? Sobrang matamis ba? Promise, konting asukal lang nilagay. No, sobrang pait. Ilang kutsara bang kape ang nilagay mo? Napakamot si Noel sa batok bago nangingiwing pinagmasdan ng amo. 3 kutsara po yata, Sir Asher. Halos lumuwa ang mga mata ni Asher sa narinig. Hindi ito makaimik. Tila hindi maproseso ang sinabi niya. Hindi maiwasang matawa ni Noel ng sandaling yon. Gulat na gulat ang amo niya. Parang tumama agad ang epekto ng kapirito. 3 kutsara? Balak mo ba akong hindi patulugin, Noel? Kaya pala sobrang pait. Next time, inap na ang kalahating kutsara. Nang ano po, sir? Kape, of course. Nakabungis niya siyang tumango. Noted po, Sir Asher. Tumalikod na siya at nang handa na siyang umalis, biglang tinawag ni Asher ang pangalan niya. Humarap siya rito habang binubuksan ang hawak niyang gatas na nasa sachet na kinuha niya sa pantry. Ano po yun, sir? Nangingising umiling si Asher. Natandaan mo ba yung sinabi ko sa'yo? Opo, sir. May pagdududa niyang pinagmasdan siya ng amo bago ito marahas na bumuntong hininga. Repeat it then. May kumpiyansang tumango si Noel bago naghuho ng gatas sa kaniyang bibig. Kinain niya muna yon tsaka nagsalita. Ang sabi niyo po, kalahating kutsara lang ng kape ang ilalagay ko next time, tapos 3 kutsara namang asukal. Sinabi ko yun? Naguguluhang tanong ni Asher. Ang alin po, sir? Yung kalahating kutsarang kape o 3 kutsarang asukal? Yung 3 kutsarang asukal. Ah, hindi po. So bakit mo sinabi? Inassume ko lang po. Kasi 'di ba, 3 kutsarang kape ang nilagay ko tapos kalahating kutsara ng asukal. Pero sabi niyo po, kalahating kutsara ng kape lang ang ilagay ko. So naisip ko, magiging baliktad. Kaya 3 kutsara na pong asukal ang ilalagay ko. Napatayo si Asher. Gusto mo ba akong magkaroon ng diabetes sa ginagawa mo? Nako sir, mahirap yan. Ayoko man po pero kayo rin po ang magdidesisyon yan. Gusto niyo po ba? 1 kilo na ng asukal po ang ilalagay ko? Sabay bungis-ngis niya. Biglang natahimik si Asher habang nakamasid sa kanya. Hindi nagtagal, ibinagsak nito ang sarili sa upuan bago ginulo ang maayos nitong buhok. Nawawala ako sa sarili ng dahil sa'yo, Noel. I'm going insane. Hala sir, wag po kayong mabaliw please. Yung sahod ko po. Get out of my office, Noel. Maawa ka sa akin. Please. Tila hirap nitong anas. Tumango siya. Okay po sir. Page me lang po ha kapag need mo ko. Mwah! At nag-flying kiss pa siya bago tuluyang lumisan ng opisina ni Asher. Pero saktong paglabas niya, narinig na lang niyang malakas na paghiyaw nito. Natawa na lang si Noel bago bumalik sa opisina niyang upang simulan ang umaga niya bilang sekretarya ng amo niyang nababaliw na dahil sa kanya. Maghapon siyang hindi kinibo ni Asher. Kapag may ipapagawa ito, idinadaan ito kay Cheska. Tapos si Cheska naman ang magsasabi sa kanya. Galit kaya ito sa kanya? So weird. Dahil doon, hindi na mapakali si Noel. Sa kakaisip, wala na siyang nagawa kundi puntahan ang amo niya. Pagkapasok niya sa opisina nito,
Nakita niya ito sa terrace nito. Tahimik na nakopo sa upuan. Marahas siyang nagpakawala ng hangin sa bibig bago lakas loob itong nilapitan. Galit ka ba sa akin, Sir Asher? Sandaling walang kibo ang amo bago bumaling sa kanya. Who said that, Noel? Kalmado nitong tanong sa kanya. Wala po, naisip ko lang dahil ba sa nangyari kaninang umaga? Umiling si Asher bago binalik ang atensyon sa unahan. Lumunok naman si Noel bago umupo sa tabi nito. Pero dahil sa sobrang bigat niya, bumigay ang upuan dahilan para mapasalampak siya sa sahig. Aray! Yung likod ko! Ang sakit! Daing niya. Dali-dali namang tumayo si Asher at nag-aalalang lumapit sa kanya. Are you okay, Noel? What do you think, sir? Umiling ito. You're definitely not okay. Hold my hand. Tulungan kitang tumayo. Nang ilahad nito ang kamay sa harap niya, napatitig si Noel doon. Pinag-iisipan niya kung hahawak ba siya o hindi. Hindi nagtagal, nakapagpasya na siya. Bumuntong hininga muna siya bago mariing hinawakan ang kamay ng amo. Pero nang babangon na siya, biglang nawala ng balanse si Asher dahilan para matumba ito sa malapad niyang katawan. Tumalbog pa ito bago dumiretso sa maramol na sahig. Ayos ka lang, Sir Asher? Nag-aalala niyang tanong dito. Dumadaing itong bumangon bago bumaling sa kanya. What do you think? Masungit nitong tanong. Sir naman, bakit mo binaliktad? Ako dapat ang magsusungit sa iyo eh. Dismayado niyang tanong bago sinubukang tumayo. Pero kahit anong gawin niya, hindi siya nagtatagumpay. Muli na namang inilahad ni Asher ang kamay nito. Pero sa pagkakataong yon, dalawa na. Tinanggap yon ni Noel. At dahil dalawa na at may kasamang dasal, matagumpay siyang naitayo ng amo niya. Ang yaman-yaman mo, sir, pero mahinang mga upuan mo. Umiling si Asher bago hinihingal na bumalik sa kinauupuan kanina. Hindi sa akin ang kumpanyang ito. I was just appointed. Kahit na, ikaw pa rin ang namamahala. Bili ka nga ng mga matitibay na furniture, hindi yung… Oo na. Galit ka po ba sa akin, Sir Asher? Umiling ito bago bumaling sa kanya. Hindi ako galit, Noel. Ano bang gusto mo? At nang matahimik ka na. Gusto mo ba ng pagkain? Kung treat mo po, bakit ako tatanggi? Name it. Lahat ng nasa menu sa Jollibee. Pagkasabi niya noon, bumagsak agad ang panga ni Asher. Natawa naman si Noel sapagkat kung anong reaksyon nito kanina, ganoong-ganoon din ito ngayon. Sa paglipas ng mga araw, mas lalong nakilala ni Noel si Asher. Noong una, bungakala niya'y masungit ito, pero hindi pala. Sa kabila kasi ng pagiging pasaway niya, hindi man lang nito magawang magalit sa kanya. At first akala ko mahinhin kang babae. But I was wrong. You're so energetic, Noel. Hindi ka ba nauubusan ng lakas araw-araw? Natatawang anas ni Asher nang pumasok siya sa opisina para ibigay ang mahalagang dokumentong ipinahanap nito sa kanya sa records room. Natawa si Noel. Yung ganitong katawan, sir, mauubusan ng lakas? Never! Natatawang umiling si Asher bago sumimsim sa kape nito. I like how you embraced your body and made it to your strength. You never made me feel like you were insecure about it. What stood out the most was your confidence and positivity. Hindi mapigilang mapangiti ni Noel ng sandaling yon. Marahas siyang bumuntong hininga bago kinagat ang ibabang labi. Sa totoo lang, sir, insecure ako sa katawan ko. Pero Diyos ko nun yun. Pero ngayon hindi na. May pagkakataon na nanliliit ako. Pero napagtanto ko, bakit ko iisipin ang sinasabi ng mga tao eh? Katawan ko naman to. Imbis na masaktan, ginagawa kong strength ang panguhusga nila. Because at the end of the day, masarap pa rin kumain. Aniya bago humalakhak. Ngumiti si Asher. I couldn't agree more, Noel. Baka may gagawin ka pa. You can go now. Opo. Pupunta po ako sa cafeteria para mag-almusal. Kung kailangan niyo po ako, tawagan niyo lang po ako, ha? Tumango ang amo. Yeah, but don't forget my meeting later. Nakangiti siyang tumango bago tuluyang lumabas ng opisina ni Asher. Dumiretso siya sa cafeteria at doon kumain ng almusal.
Pero habang kumakain, pinagtitinginan siya ng mga taong kasabay niya. Hindi na siya nagulat. Normal na yun sa kanya. Hinahayaan na lang niya dahil wala naman siyang mapapala kung papansinin niya. Sa huli, in-enjoy na lang ni Noel ang pagkain bago binalikan si Usher para samahan ito sa conference room para sa meeting nito. Nakatayo ang amo niya sa harap habang pinapakita sa screen ang blueprint ng isang bagong residential development. Tahimik na nakikinig ang lahat. Halos walang gumagalaw habang isa-isang pinaliliwanag ni Usher ang timeline ng proyekto. Hindi naman maiwasang mamangha ni Noel habang pinagmamasdan ang pagpe-present ni Usher. Talagang hands-on ito sa trabaho sa pagiging CEO ng real estate company na pinamamahalaan ito. Marketing will begin the pre-selling campaign next month. Construction. Make sure the revised site plan is submitted by Friday. At para mapanatili ang tiwala ng ating mga kliyente. Sir! Putol ni Noel sa amo. Later, Noel. Magpapatuloy na sana ito, pero muli siyang nagsalita. One question lang po, sir. Napailing si Usher bago marahas na napabuntong hininga. What is that? Kapag po ba ako bumili ng bahay sa project, may employee discount? Napatingin sa kanyang lahat ng nasa conference room. As long as you can afford it, why not? Napatango si Noel. Tingin ko po kasi hanggang brochure pa lang ang budget ko ngayon. Natawa na lang ang mga kasama nila sa loob. Umiling naman si Usher bago nagpatuloy. As I was saying, customer satisfaction is our top priority. Sir! Muli na namang napahinto si Usher. Aren't you done, Noel? Bumungis siya bago tumango. Last question po, sir. Kapag po ba Pasko, namimigay po kayo ng house and lot sa mga empleyado nyo? Kanyang tanong bago ngumuso. May natawa na naman, may naubo, may yumuko para itago ang pagtawa. Even Santa can't grant that wish, Noel. Sambit ni Usher. Ay sayang, akala ko pa naman, pero ikaw na lang ang bigyan ko ng bahay, sir, gusto mo? Can you do that? Sunod-sunod na tumango si Noel. Opo, sa bahay maraming dollhouse. Sabay ngisi niya. Napuno na naman ang halakhaka ng buong conference room, habang si Usher ay napa-facepalm na lang sa kakulitan niya. Nang magpatuloy ito, hindi na niya inantala. Nanahimik na lang siya hanggang sa tuluyan itong matapos. Nagsilabasan niya ang lahat. Tanging silang dalawa na lang ni Usher ang naiwan sa silid. Sorry sir, makulit ako. Don't mind it, Noel. Sobra na ba ako, sir? Sabihin mo lang po baka kasi naapakan ko ng pagkatao mo eh. Baka mamaya bigla mo akong tanggalin. Natatawang umiling si Usher bago siya seryosong tiningnan. Kung nasosobrahan ako sa'yo, matagal na kitang tinanggal. Ilang linggo ka na rito, Noel, and you never compromised me. Actually, you never failed to make me laugh. Eddie, source of happiness mo pala ako, sir. Siguro, kasi sa totoo lang, never kong naramdaman to sa mga naging sekretarya ko nun. Sa'yo pa lang. I feel so special tuloy, sir. Natawa na lang si Usher sa tinuran niya. Pagsapit ng gabi, umuwi na rin si Noel. Pero habang naghihintay siya sa labas ng gusali, biglang huminto ang isang limousine sa harap niya. Bumukas ang pinto noon kung saan bumungad ang isang lalaki sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya, lalo na't nakita niyang palabas na si Usher. Nagkukumahog siyang pumasok sa sasakyan bago yun pinaandar sa lalaki. Anong ginagawa mo rito? Sino may sabi sa'yo na sunduin mo ko? May galit niyang anas. Si Madam po. Nanlaki na lamang ang mga mata ni Noel sa narinig. Imbis na umimik, napailing na lamang siya. Hindi nagtagal, nakarating na rin sila sa bahay nila. Dali-daling bumaba si Noel sa sasakyan, tsaka pumasok sa loob ng malamansyong bahay. Hinanap niya ang ina niya at natagpuan niya ito sa swimming pool area kasamang mga amiga nito. Mama, what is that? Why baby, is there a Yes, there's a problem. Bakit mo ako pinasundo? Ngumisi ang ina niya bago ito lumapit sa kanya. Bakit?
Nabuko na ba ni Asher ang tunay mong katauhan? Tila nang aasar na tanong ng ina niya na mas lalong ikinainis ni Noel. Sino nga ba talaga si Noel? Isa lamang ba siyang ordinaryong babae o may tinatago siyang katauhan na hindi inaasahan ng sinuman, lalo na ni Asher? Anong nangyayari rito? Ang lalakas ng boses niyong mag-ina. Nag-aaway ba kayo? Naantalan lang silang mag-ina nang marinig nila ang tinig ng lolo niya. Mariing napailing si Noel bago umupo sa sofa. Nasa loob na sila ng bahay. Umalis na ang mga amiga ng ina niya. Kaya nagkaroon siya ng pagkakataong makausap ng masinsinan ang ina niya. Lo, si mama kasi. Asik ni Noel. Anong ginawa ng mama mo sa'yo, apo? Did she hurt you? Of course not, Dad. Hindi ko sinaktan ang apo niyo. Lo naman kasi, pinasundo ako ni mama kay Kuya Gabo sa company mo. At anong mali roon, Noel? Hindi ba pwedeng nag-worry lang ang mama mo sa'yo? Besides, anong ginagawa mo roon? Nagkatitigan silang mag-ina. She's working there, Dad. Sagot ng ina niya sa lolo niya na ikinamulagat nito. Ano? Nagtatrabaho ka sa Evercrest Properties? Who hired you, ha, Noel? Ikaw ang tagapagmana ng kumpanyang yon. Bakit ka nagtatrabaho? Marahas na bumuntong hininga si Noel bago umiling. Tama ang lolo niya. Siya ang tagapagmana ng kumpanyang pinamamahalaan ni Asher. Pag-aari yon ng lolo niya. At dahil siya lang ang bukod tangi nitong apo, sa kanya na ipinamana yon. May plano kasi ako, Lo. Nang malaman ko kasi kay mama na ibang tao ang CEO, I made the decision to enter your company as an ordinary woman. Nag-apply ako bilang sekretary ni Asher and he accepted me on the spot. I did that kasi gusto ko siyang kilatisin at gusto ko ring malaman kung karapat dapat ba siyang maging CEO ng Evercrest Properties. At sa halos 2 linggo, Lo, Asher proved to me that he's truly deserving of the position. Nagkatitigan ang mag-ama. Habang si Noel naman ay tahimik lang habang kagat ang ibabang labi. Ang totoo, kababalik lang niya sa Pilipinas galing sa Amerika. Dahil sa diskriminasyong pinagdaanan niya sa bansa, umalis siya at doon nag-aral. Pagkatapos ng 10 taon, bumalik na rin siya, bitbit ang bagong bersyon ng kaniyang sarili. Hindi alam ni Asher na ikaw ang heiress ng kumpanyang yon. Hindi makapaniwalang tanong ng lolo niya sa kanya. Sasagot na sana siya pero inunahan siya ng kaniyang ina. No, Dad. Ipapakilala ko sana siya nang bumalik siya. But your granddaughter stopped me. Wala akong nagawa. Hinayaan ko siya. Hay nako, Dad. Ikaw na nga kumausap sa apo mo. Matutulog na ako. Pagkatapos, umalis na ang ina niya. Kaya silang maglolo na lang ang naiwan. Sunod-sunod na umiling ang lolo niya bago ito umupo sa tabi niya. Naintindihan ko ang ginawa mo, apo. Ramdam kong iniisip mo kung nasa tamang kamay bang Evercrest Properties. Pero noon pa man, may tiwala na ako kay Asher Miller. He never disappoints me. I actually like him. Gusto mo ba siya, Noel? Mabilis na nanlaki ang mga mata ni Noel sa narinig. Of course not, Lo. Besides, hindi ako handang magmahal. Wala akong tiwala sa sarili ko at walang nagmamahal sa akin kasi mataba ako. How many times do I have to tell you to stop calling yourself that? Huwag mong babaan ang tingin mo sa sarili mo, Noel. You deserve to love and to be loved, okay? Actually, bagay kayo ni Asher. Stop, Lo. Hindi mababa ang tingin ko sa sarili ko. I'm just stating a fact. Mataba ako. Walang magsaseryoso sa... Pero maganda ka. Look at your face. Kamukhang kamukha mo ang ama mong sumalangit nawa. Alam mo, apo, hindi ang katawan mong problema. Alam mo kung ano. It's your mindset. Change it immediately. I'm confident in myself, Lo. It's just that love isn't for me. Umiling ang lolo niya. So ano nang plano mo? Sasabihin mo na ba kay Asher ang totoo? Napatunayan naman yung karapat dapat siya. What's your verdict? Bumuntong hininga si Noel bago kumiwit balikat. Hindi ko pa alam, Lo. Natatakot ako. Malayo kasi sa ugali ko yung mga pinakita ko sa kanya. 2 linggo kong nagtiis na makulit ako, pasaway ako.
Naging comedian ako kahit ang totoo. Seryoso ako sa buhay. Hindi mo kailangang itago ang tunay mong pagkatao, Noel. Bukas na bukas, umamin ka na. Napatitig na lang si Noel sa mga mata ng lolo niya. Hindi na siya nakapagsalita pa. Iniisip niya kung sasabihin na ba niya kay Asher ang totoo o hindi. Nang sumapit ang kinabukasan, tuluyan ang nakapagpasya si Noel. Aaminin na siya kay Asher. Desidido na siyang ibulgar ang totoo rito para sa peace of mind na rin niya. Sir, your coffee. Mahinahong sambit niya bago pinatong ang tasa sa mesa ni Asher. Ngumisi ito bago sumimsim sa tasa. It's good. Hindi na mapait. Akala ko 1 kilong asukal lang ilalagay mo. Bahagya siyang natawa. Baka magkasakit ka, Sir Asher. Paano ng Evercrest Properties? You're right, Noel. I didn't know magiging concern ka pala sa akin. Sabay hagalpak nito. Napailing siya. Sir, may sasabihin. May sasabihin din sana ako sa'yo, Noel. Sige, una ka. I'm all ears. Pwede po bang ikaw na munang mauna? Really? Parang ang bastos ko naman. Ikaw ang unang nagsabi. But never mind. Gusto sana kitang ayaing mag-lunch mamaya. Kung okay lang sa'yo. Lunch po? Ako? Aayain mo? Bahagyang tumawa si Asher bago humigop sa kape nito. Why not? We're good naman, right? For the past 2 weeks, nakuha mong kliti ko. You're funny, kahit minsan annoying ka. But I love that. Keep doing it. So, papayag ka ba? Hindi alam ni Noel ang isasagot. Sa tanang buhay niya kasi, itong unang beses na may nag-aya sa kanyang kumain sa labas. Madalas siyang kumain mag-isa, minsan kasama ang pamilya niya. Pero ito ang kauna-unahang pagkakataon na inaya siya ng isang lalaki. Seryoso ka ba, sir? Paniniguro pa niya. Kailan ba ako nagbiro sa'yo, Noel? Yes, seryoso ako. Seryosong seryoso. Napakagatlabi siya. Sandali siyang walang kibo bago nagsalita. Sige na nga po, pahayag na ako. Yes. So ikaw, anong sasabihin mo? Nakalimutan ko na, sir. Hindi naman importante yon. Joke lang. Pagkasabi nun, dali-dali siyang lumabas ng opisina nito. Pagkalabas, napasandal siya sa katabing pader. Kapag kuwa'y sinapo ang dibdib niya, nang bahagyang tumibok ang puso niya sa hindi maipaliwanag na dahilan. Bakit nga ba bigla na lang inaya ni Asher si Noel na mag-lunch? At ano ang kakaibang nararamdaman ni Noel matapos ang tagpong yon? Sa gitna ng unti-unti nilang paglapit sa isa't isa, makakaya pa kaya niyang itago ang tunay niyang pagkatao? Nang sumapit ang tanghalian, inaya nga siya ni Asher sa isang fine dining restaurant. Hindi may iwasang mailang ni Noel nang marahan itong hawakan ang kamay niya at igiya siya patungo sa mesang nauna na nitong nireserba kanina. You okay, Noel? May pag-aalalang tanong ni Asher sa kanya nang hilahin ito ang upuan para sa kanya. Malapad siyang umiti bago maingat na umupo ron. Umikot naman si Asher at umupo sa harap niya habang may pag-aalala pa rin sa mukha nito. Okay lang naman ako, Sir Asher. You don't need to call me that, Noel. Asher is enough. Besides, nasa labas naman tayo. Wala tayo sa opisina. Walang nagawa si Noel kundi ang tumango. Maya-maya pa, dumating na rin ang waiter. Inabutan sila nito ni Asher ng tig-isang menu. Order what you want, Noel. Hindi mo kailangang mag-alala. Treat ko naman. Sambit ni Asher nang mapansin itong matagal siyang nakatitig sa menu. Sigurado ka, Asher? Ang mamahal ng mga to. Isang putahe halos 1 buwan ko ng budget. Don't mind it. Just order what you want. It's fine. I invited you. Ayoko namang magtipid. Lalo na sa'yo. Mabilis siyang napanguso sa tinura ni Asher. Dahil ba mataba ako? Kunwari nagtatampo niyang tanong. Natuwa si Asher bago siya matamang tiningnan sa mga mata. Sandali ni itong walang imik bago marahas na bumuntong hininga.
Hindi kita tinitingnan dahil sa katawan mo, Noel. Tinitingnan kita dahil sa personality mo. You're funny, witty, and you have everything a man could ask for a woman. Besides, alam kong hobby mo ang pagkain. So bakit ko ipagdadamot sa'yo kung kaya ko namang ibigay? Nang marinig yon kay Asher, biglang nag-iba ang pagtingin ni Noel rito. Muli na namang sumiklo ang dibdib niya. Bahagyang kumikislot ang puso niya habang hindi maalis ang tingin sa maamong mga mata ng lalaki. Mas lalo siyang bumilib kay Asher. Hindi ito tumitingin sa pisikal na anyo ng isang tao. Kung ibang lalaki to, baka ikahiya na siya. Pero eto, hinawakan pa ang kamay niya kanina. Hindi mapigilang kiligin ni Noel ng sandaling yon. Parang bumalik tuloy siya sa pagkadalaga niya. Salamat, Asher. Salamat. Ang tanging nasambit niya. Nakangiti itong tumango kaya naman pumili na siya ng mga gusto niyang kainin. Pagkatapos umalis ng waiter para kunin ang mga order nila, binalot silang dalawa ng katahimikan. Diretsong nakatingin sa kanya si Asher, habang siya naman ay hindi mapakali ang mga mata. Kung saan-saan siya tumitingin, maiwasan lang ang kakaibang tingin ng lalaki. May nakalimutan pala akong itanong sa'yo, Noel. Kagabi, nakita kitang sumakay ng limousine. Sundo mo? I don't understand. Bagamat nagulat sa narinig, pilit pa rin pinakalma ni Noel ang sarili. Nang magkaroon ng sapat na lakas, tsaka siya nagsalita. Ano? Libre lang daw yun. Sumakay na ako para hindi sayang ang pamasahe. Pagsisinungaling niya sapagkat wala siyang ibang maisip na dahilan. At nagtiwala ka agad. I know you're safe now, Noel. But what you did was wrong. Paano kung hindi pala magandang intention nun sa'yo? Kung gusto mo ng libre, kinausap mo sana ako. Handa akong itid ka sa bahay mo. Basta't huwag ka lang magtiwala sa mga ganon. Are we clear? Kagat ang ibabang labi, tumango siya. Pasensya na, naudyok lang ako dahil sa libre. Tila dismayadong umiling si Asher at hindi na nagsalita. Napailing naman siya ng mga oras na yon. Ilang sandali pa'y dumating ang pagkain nila kaya nagsimula na silang kumain ng tahimik. Nang matapos ang lunch nila, bumalik na rin sila sa kumpanya. Dumiretso agad si Noel sa opisina niya. Iniisip kung sasabihin niya ba kay Asher ang katotohanan sa pagkatao niya. Sa kabilang panig naman, nang pumasok si Asher sa opisina niya, bigla siyang napahinto ng bumungad ang dalawa sa apat niyang mga kaibigan. Sina Hudson at Cedric. Anong ginagawa niyo ritong dalawa? Naiiling niyang tanong bago lumapit sa mesa niya. We heard what happened. Nag-date nga kayo ni Noel. Paano ba yan, bro? Mukhang panalo kami sa pustahan. Handa na bang mga milyones mong salapi? Natatawang sambit ni Hudson. Natawa siya bago umupo sa silya. You seem so certain, Hudson. You think matatalo ako? I don't think. Why did you date her then? Putol naman ni Cedric sa kanya. Napailing si Asher. Hindi yun date, mga hinayupa kayo. Lunch lang yun. It's just the same thing, bro. Bakit? Nahulog ka na ba sa kanya? Bro, tayo-tayo lang nandito. Bakit hindi mo na lang aminin ng totoo sa amin? Noel is a beautiful woman. At hindi na ako magugulat kung bumigay ka na sa kanya. Sabi ni Hudson. Hinilot niyang magkabilang sentido bago sunod-sunod na nagpakawala ng hangin sa bibig. Pwede bang wag na nating pag-usapan? Pagmamakaawa niya. Tumawa si Cedric. Iwas na iwas ka. It means we won. Pangaasar pa ni Cedric sa kanya. Umiiwas lang, panalo na agad kayo. Kayo talaga. Hindi na dapat nangyari yung pustahan na yan eh. Nga pala, where's Dax? Where's Roman? Dax hired a new secretary. Her name's Debbie. Mukhang tipo niya yun. Si Roman, he's busy with his company. At mukhang may pinopormahan din siya. Who? That's beyond my reach. Tugon ni Hudson sa kanya. Oh, they're both busy. It's fine. Para hindi naman ako ma-pressure. Kayong dalawa, kailan kayo magiging busy? Kailan kayo aalis ng opisina ko? At sinamaan niya ng tingin ang dalawa.
Sabay na napatayo ang mga ito. Ang sabihin mo gusto mo na si Noel. Wika ni Cedric bago nagtatakbo sa pinto. Natatawa namang sumunod si Hudson kay Cedric. Sa inis ni Usher, binato niya ang isang dakot na ballpen sa dalawa. Pero bago tuluyang umalis, tila nangasar pang sumilip si Cedric sa kanya. Muntik na naming makalimutan ni Hudson. Si Noel pala, mayaman. Sinundan kasi namin siya kagabi at nakita naming pumasok siya sa isang malaki at magandang bahay. Sambit pa nito bago tuluyang lumisan. Napamaang siya sa narinig. Sa gulat, hindi alam ni Usher ang gagawin. Naistatwa siya. Iniisip kung paniniwalaan niya ba ang sinabi ng loko-lokong yon o hindi. Pero base sa itsura nito, mukhang nagsasabi si Cedric ng totoo. Tuluyan na kayang malaman ni Usher ang lihim na katauhan ni Noel? At kung sakaling malaman ni Usher ang katotohanan, mananatili pa rin bang magandang samahan nilang dalawa? O tuluyan itong magbabago? Did you tell Usher the truth? Palabas na si Noel sa bahay nila nang marinig niya ang tinig ng lolo niya. Halos 1 minuto siyang walang kibo bago ito hinarap. No, lo. Tugon niya. May problema ba, apo? I told you, ipagtapat mo na kay Usher kung sino ka talaga. Sabihin mo, heiress ka ng Evercrest Properties at apo kita. That's it. Nahihirapan ako, lo. Yesterday, Usher invited me for lunch. Sasabihin ko na sana sa kanya yung totoo pero bigla naman niya akong inimbitahan. Hindi ko na nasabi. Natakot na ako. Baka kasi kapag nalaman niya, baka mag-ibang tingin niya sa akin. And lo, may sasabihin ako sa'yo. I'm all ears, Noel. I think I'm in love. With whom? Mariing lumunok si Noel bago kinagat ang iba bang labi. Kay Usher. Pagtatapat niya. Noong una, hindi niya malaman kung ano ang kakaibang nararamdaman niya sa lalaki. Sa katunayan, hindi niya binigyan ng mali siyang naging lunch nila kahapon. Inisip niya lang na normal lang yun. Pero sa tagal niyang iniisip, may isang bagay siyang napagtanto. Sumikdo ang puso niya habang kasama ito dahil sa presensya nito. Hinahanap-hanap niya na si Usher kahit sa pagligo at pagtulog niya. Naguguluhan siya sa una pero isa lang ang malinaw sa kanya. Ngayon, dahil sa kabaitan ni Usher sa kanya, nahulog na siya rito. Hindi ko yan inaasahan, apo. Pero kung nahulog ka na nga sa kanya, tell him. Napatunayan na niyang deserving siyang maging CEO. And I think napatunayan na rin niya sa'yo na karapat dapat mahalin ang isang katulad niya. Apo, nahulog ka kay Usher because he showed you something you never saw in anyone else. Yung lunch, isa yun sa mga motibo niya. Nahulog na rin ang lalaking yun sa'yo, Noel. Hindi mahuhulog ang isang tulad ni Usher sa katulad kong ganito. I'm fat, lo. Some say I'm XXL. And it's fine. I don't seek validation. Self-love is enough. Ang bagay kay Usher yung sexy, yung maganda. Hindi niya ako matitipuhan. End of discussion. Pagkatapos, tuloy nang umalis si Noel. Nang makarating siya sa kumpanya ng lolo niya, masaya niyang binati ang gwardya. At habang dinadako ang elevator, kumakain siya ng saging para may lakas sa trabaho. Tumayo siya sa harap ng elevator. Hinihintay yung bumukas. At nang tuluyang bumukas, bumungad si Usher sa kanya. Hindi ito naka-formal attire. Ang suot nito ay pang-gym. Nakakunot noong lumabas si Usher bago malapad ng ngumiti. Wanna come with me, Noel? Ahaya ni Usher sa kanya. Saan, sir? Sa gym. May malapit na gym dito sa company. 2 minutes away lang. Sumama ka na sa akin. Turuan kitang mag-workout. Napabusangot agad siya. Sinasabi mo bang mataba ako, sir? Aray, my heart hurts. At umakto pa siyang nasasaktan. Natawa naman si Usher. I told you, hindi ako tumitingin sa katawan mo. Personality mo ang bentang-benta sa akin. Gusto lang kitang isama para maranasan mong mag-workout. Just in case hindi mo pa nararanasan.
Sandali siyang nag-isip bago walang nagawa kundi ang pumayag. Sige na nga, pero paano yung trabaho natin? It can wait. Come on, let's go. Nang tumakbo palabas si Asher, sumunod na siya rito. Buong akala niya isasakay sila, pero laking gulat na lang niya nang maglakad sila. Hindi na siya nakapagreklamo pa. Hinayaan na lang siya. At makalipas ang ilang minuto, sa wakas ay nakarating na rin sila sa isang private gym. Hingal na hingal pa si Noel, samantalang si Asher ay dumiretso na sa pag-workout. Napatitig na lang si Noel sa lalaki. Sa ginagawa nito, hindi niya maiwasang mas mahulog dito. Tahimik lang siyang nakamasid hanggang sa lapitan siya ni Asher at ayain siyang mag-workout. Sa una, nagdadalawang isip siya, pero sa huli, pumayag na rin siya. Lumapit siya sa bench at marahang umupo ron. Inabot naman sa kanya ni Asher ang maliit na dumbbell. Tahimik niya yung binubuhat. Habang nasa isang kamay naman niya, ay may hawak siyang sandwich na binaon niya pa. Nagtingin na ng mga kasama nila sa loob ng gym sa kanya at hindi nila maiwasang matawa. When food is life. Halakhak ni Asher sa likuran niya. Suportahan mo na lang kaya ako, sir, kesa i-bash mo ko. I'm just here, Noel. Nakaalali lang ako sa'yo. Just stay calm and continue doing that. Wala sa sarili siyang tumango. Lumipas ang oras, tagaktak na siya ng pawis dahil sa kung ano-anong mga pinapagawa ni Asher sa kanya. Dahil sa matinding pagod, hinihingal na siyang napaupo sa rubber flooring. You good? Tanong pa ni Asher sa kanya. Good, but not great. Ang sakit ng balakang ko, sir. Natatawang hinubad ni Asher ang pangitaas nito dahilan para makita niyang kumikinang nitong katawan. Mas gulado ang pangangatawan nito. Bakat na bakat sa tiyan nito ang malunggay pandesal na paborito niya. It will go away, Noel. Magpahinga ka lang. Tumango lang siya. Pero maya-maya, nagpaalam siya para magbanyo. Hindi rin siya nagtagal. Nang palabas na siya, halos mapatulon siya nang bumungad si Asher sa kanya. Seryoso ang tingin nito na para bang may hindi siya magandang nagawa. Sir, may problema ba? Imbis na umimik, humakbang lang ito palapit sa kanya. Sa kaba, umatras siya. Sumunod naman si Asher sa kanya. Umatras pa siya ng umatras hanggang sa lumapad ng likod niya sa lababo. At nang tatakbo na siya, bigla siyang na-corner ng lalaki. Hindi siya makaalis sapagkat nakatukod ang magkabila nitong palad sa lababo dahilan para makulong siya nito. Halos hindi siya makahinga sa sobrang lapit nila sa isa't isa. Who are you, Noel? Seryosong tanong ni Asher na ikinanlaki ng mga mata niya sa gulat. Ano kayang isasagot ni Noel? At nabunyag na nga ba ang tunay niyang katauhan kay Asher? Anong sinabi mo, Sir Asher? Naguguluhang tanong ni Noel kay Asher. Who are you? Who are you really, Noel? Bakit mo naman yan natanong? Ilang linggo na tayong magkasama. Bakit hindi mo pa rin ako kilala? Marahas na bumuntong hininga si Asher bago bahagyang umatras palayo. Mataman siya nitong tiningnan sa kanyang mga mata bago umiling. Kilala kita by your name. You're Noel. I know your personality too. Pero alam kong marami pa akong hindi alam. And I wanna know who you really are, Noel. Hindi alam ni Noel ang sasabihin ng sandaling yun. Pinangunahan siya ng kaba. Malinaw na pinagdududahan na siya nito tungkol sa tunay niyang pagkatao. Ito na kaya ang tamang panahon para aminin dito ang totoo kahit wala siyang kasiguraduhan kung may epekto yun sa pagsasama nilang dalawa. Sunod-sunod siyang napailing at nang handa na siyang magsalita, bigla siyang pinangunahan ni Asher. I'm sorry. Masyado yata akong naging marahas sa'yo. Sambit nito. Naintindihan ko naman, sir. Alam kong gusto mo pa akong makilala ng mas malalim. No need. I feel you're not comfortable with it. Huwag na nating pag-usapan yun, Noel. It's fine. I'm certain you're not keeping anything from me. Right?
Napatitig siya sa mga mata nito bago wala sa sariling napatango. Ito na ang oras para umamin, pero hindi niya magawa. Hinang-hina siya. Okay then, let's go. Wala nang imik si Noel ng sandaling yon. Tahimik na lang siyang sumunod kay Asher. Pero nang makalabas sila, nagpaalam ang lalaki sa kanya na pupunta ito sa malapit na bangko, kaya siya lang mag-isang bumalik sa kumpanya. Noel, may gustong kumausap sa'yo sa conference room. Salubong agad ni Cheska sa kanya. Sino raw? Malaking tao, basta pumunta ka na lang. Huwag kang matakot, kalma ka lang, okay? Bagamat walang idea, tanging tango lang ang tinugon ni Noel kay Cheska bago nagtungo sa conference room. Pagkapasok niya, gusto niyang matawa nang makita ang lolo niya. Malaking tao nga, may-ari na ng mismong kumpanya eh. Lo, what are you doing here? Nagtataka niyang tanong bago ito nilapitan. Inikot nito ang upuan paharap sa kanya bago siya tinitignan. Visiting my company, Apo. The company will soon be yours when I die. Napailing siya bago umupo sa upuang malapit dito. Malakas ka palo para sabihin yan. Hindi natin alam ang buhay, Noel. Malakas nga ako pero malay mo bukas. Nasa kabaong na ako. Just kidding. Nga pala, napag-alaman ko na sekretarya ka ni Asher. Is that right? That's right, Lo. Oh, kaya naman nahulog ka na sa kanya. Sobrang lapit niyo pala sa isa't isa. Hindi na ako nagulat. So sinabi mo na ba sa kanya? Not yet, pero Lo, mukhang nagdududa na siya sa akin eh. Tinanong niya ako kung sino ba raw talaga ako. At hindi ka pa rin umamin. Jesus Christ, Noel. Natatakot ako, Lo. Kung umamin nga ako ng totoo kong katauhan, baka masira nun ang pagkakamabutihan namin. Baka mag-ibang pagtrato niyo sa... You're just overthinking, Apo. Malinaw naman na gusto ka ni Asher. So why would he treat you differently? Baka ang mas lalo ka pa niyang mahalin kapag nalaman niyang apo kita. Hindi na nakapagsalita pa si Noel. Nanahimik na lang siya habang nakatitig sa mga mata ng lolo niya. Hindi nagtagal, inutusan siya nitong tawagin si Asher. Sumunod naman siya agad at habang naglalakad, kumakain siya ng saging. Nang tuluyang makarating sa opisina ni Asher, kakatok na sana siya nang marinig niyang nag-uusap ang hindi lang isa, dalawa o tatlong kalalakihan sa loob. Base sa mga boses, marami yon. So, we won. Nasa mga envelope na ng pera niyo. Mga hudas kayo. Inubusan niyo ako ng pera. Rinig niyang asik ni Asher. Napakunot-noo siya, kaya hindi niya maiwasang makinig sa usapan ng mga ito sa loob. Idinikit niya ang tenga niya sa pinto para mas marinig sila. So, gusto mo na talaga si Noel? Tama? Nanlaki bigla ang mga mata ni Noel sa narinig. Nung una, kaya ako siya tinanggap dahil sigurado akong hindi ako ma-attract sa kanya. Hindi siyang tipo ko. Wika ni Asher. Parang gumuho ang mundo ni Noel. Akala niya, totoo ang lahat ng pinakita ni Asher. Ngunit lumabas na pinili lang pala siya nito dahil inisip nitong imposibleng mahulog ito sa isang babaeng katulad niya. Ibig sabihin, tumingin siya sa katawan nito. Hindi sa personalidad niya, lubha siyang nasaktan. Namalisbis na rin ang ilang butil ng luha sa mga mata niya ng sandaling yon. Sinungaling ka, Asher. Asik niya bago lumisan. Pero dahil utang ang isip niya, hindi niya napansing nahulog ang balat ng saging na hawak niya. Pagkatapak niya ron, bigla siyang nag-split sa sahig. Sa gulat ay napasigaw siya. Sa lakas nun, nakuha niyang atensyon ng mga kalalakihan sa loob. Nang lumabas sila, gulat siyang pinagmasdan ng mga ito. Lalo na si Asher na halos mahulog ang panga. What happened, Noel? Nag-aalalang tanong ni Asher nang lumapit ito sa kanya. Tinawag pa nito ang mga kaibigan nito, pero nagdahilan silang may gagawin. Nagpulasan sila, bit-bit ang envelope, kaya tanging silang dalawa lang ni Asher ang naiwan. Why are you crying, Noel?
Is there a problem? Sambit pa ni Asher. Pero hindi niya ito pinansin. Tahimik lang siya habang nakamasid sa malayo. Hindi mo ba ako papansinin, Noel? Come on. Hold my hand so I can help you get up. At nilahad nito ang mga kamay sa harap niya. Napatitig siya sa mga kamay ni Asher. At hindi nagtagal, wala siyang nagawa kundi hawakan yon. Puwersahan siyang hinila ng lalaki hanggang sa magtagumpay ito. You okay, Noel? Napatitig siya sa mga mata nito bago lumunok. May gustong kumausap sa'yo sa conference room. Naghihintay na siya. Hindi ako pupunta hanggat hindi ko nalalaman kung okay. Okay lang ako. Kanina ka pa siyang naghihintay. Pumunta ka na. Sandali pa siyang tinitigan ni Asher. Bago umiling tsaka walang nagawa kundi sundin siya. Nang maglakad ito, sumunod siya rito. Pagkarating nila sa conference room, bahagya itong nagulat nang makita ang lolo niya. Sir, welcome back. At nakipagkamay si Asher sa lolo niya. Thank you, Asher. By the way, I'd like you to meet the heiress of this company. Lumingali nga si Asher pero wala itong nakita. Nasan, sir? I didn't see anyone aside from you. Mahinang tumawa ang lolo niya. Nasa likod mo ang tagapagmana ng kumpanyang ito, Asher. Pagkasabi nun ng lolo niya, mabilis na humarap si Asher sa kanya at bumukas ang hindi may paliwanag na gulat sa mukha nito nang makita siya. Noel is your granddaughter, sir? Hindi makapaniwalang tanong ni Asher sa lolo niya. Tumango ang lolo niya bago lumapit kay Asher. Yes, Asher. And I think may kailangan kayong pag-usapan. Tinapik pa ng lolo niya ang balikat ng lalaki. Bago ito tuluyang lumabas kaya silang dalawa na lang ni Asher ang naiwan. Sunod-sunod na umiling si Noel bago umupo sa malapit na upuan habang iniinda pa rin ang sakit sa kanyang dibdib na dinulot ni Asher sa kanya kanina. Why didn't you tell me the truth, Noel? Naguguluhang tanong ni Asher sa kanya bago ito umupo sa tabi niya. Anong katotohanan, Asher? Na ako ang heiress ng kumpanyang ito? O yung katotohanan na mahal na kita? But you broke my heart, Asher. Nasasaktan ako dahil tinanggap mo pala ako ng dahil sa katawan ko. I get it. Mataba ako. And you're right. I'm not attractive. Pero nasasaktan lang ako kasi ikaw ang nagsabi noon. Ang dami mong sinabi sa akin. Lahat magaganda. Pero sa huli, yun ang maririnig ko. Emosyonal niyang sambit habang hindi maiwasang ibuhos ang mga luha sa kaniyang mga mata. Bumakas na naman ang gulat sa mukha ni Asher ng sandaling yon. Tila hindi nito maproseso ang naging pag-amin niya, subalit hindi nagtagal. Umimik na rin ito. Mahal mo ako, Noel? Oo, Asher. Mahal kita. Pero alam kong wala akong chance sa'yo dahil mataba ako. Look at me. Look at my body. Kamahal-mahal ba ang isang tulad ko? No. Stop saying that, Noel. No, Asher. Why would I stop? Yun naman ang totoo. Mataba ako. Walang lalaking magmamahal. Ako, Noel. Ako magmamahal sa'yo. Yeah, mahal din kita. Pagtatapat ni Asher na halos ikalaglag ng panga niya. Hindi niya maproseso ang narinig mula sa bibig ng lalaki. Pinakiramdaman niya ang sarili kung nananaginip lang siya, pero wala siyang ibang maramdaman kundi tensyon na humihigit sa kanya. Siya, mahal ni Asher, mahal siya ng lalaking mahal niya. Hindi niya alam kung maniniwala ba siya. Tikom lang siya habang nakatitig sa mga mapupungay na mga mata ng lalaki. Dapat ba akong maniwala, Asher? Ako, mahal mo? Mahal mo ang isang tulad. Yes, Noel. Mahal na rin kita. Sa dami ng babaeng nakilala ko, ikaw ang kakaiba. I'm actually allergic to office romance. But the moment I laid my eyes on you, I felt something was off. Hinayaan ko lang yun, thinking it would just disappear. Pero sa araw-araw na magkasama tayo, sa pagtatawanan natin,
Doon na nabuo ang pakiramdam na hindi ko inaasahan. Until one day, I realized na mahal na kita. I accepted the role as CEO of this company, carrying one crucial value with me. Yun ay hindi ko pwedeng haluan ng pag-ibig ang pagtatrabaho ko. Pero nang dumating ka, Noel, that value vanished. Pahayag ni Asher na ikinalunok niya ng sunod-sunod. Mahal mo pala ako, pero ano yung narinig ko sa loob kanina? Mukhang hindi mo napakinggan ang buo ang sinabi ko. Tama ka. Tinanggap kita bilang sekretarya ko dahil alam kong hindi ako ma-attract sa'yo. Hindi ko yung tipo kong babae. Yan ang thoughts ko noon. Pero sa mga araw na magkasama tayo, maraming nagbago sa akin. Minahal kita, hindi dahil sa katawan mo. Minahal kita dahil sa personality mo. At ikaw na ang tipo ko ngayon. For me, you're attractive. But more than that, you're cute. And you deserve to be loved by a man like me. Muling nakagat ni Noel ang ibabang labi dahil sa mga narinig mula kay Asher. Hindi niya alam na may lalaki palang magmamahal sa kanya ng totoo. Nagkamali siya ng inisip kanina. Pinangunahan siya ng sakit sa kanyang puso. Pero ngayon, naliwanagan siya. Malinaw na sa kanya na mahal siya ni Asher sa kabila ng pisikal niyang anyo. We both love each other, Asher. What should we do? Simple lang. Accept me into your life. Just as I have accepted you, wholeheartedly. Gusto kong patunayan sa'yo na seryoso ang nararamdaman ko. Hindi ito biro. Tunay ito. Tinatanggap kita, Asher. Pero hindi ba masyadong mabilis? Naisip ko, bakit hindi mo muna ako ligawan? I'm thinking the same thing, Noel. You're right. Before you accept me, I think it would be better kung dadaan muna tayo sa phase na yan. But Noel, my feelings for you are no joke. Alam ko naman yon. Nakikita ko sa mga mata mo na nagsasabi ka ng totoo. Malapad na ngumiti si Asher bago kinuha ang mga kamay niya, tsaka masuyong pinisilang mga yon. Trust me, darating ang araw na hindi ka na magda-doubt sa sarili mo. I love you, Noel. I love you too, Asher. Muling ngumiti si Asher bago siya inalayan ng halik sa kaniyang pisngi. Munti ko nang makalimutan. Nagkaroon pala kami ng pustahan ng mga kaibigan ko. And guess what? Talo ako. Confident akong hindi ako mahuhulog sa'yo. Pero nagkamali ako. Sa huli, nalagasan ako ng milyon sa bangko ko. Damn it. Natatawa nitong Anas. Bakit ka naman kasi pumayag? Confident ka pa ha, pero mahuhulog ka rin pala sa akin. Dahil malakas ang loob ko nun. Mali palang pumayag ako. Nga pala, hindi mo pa ako sinasagot. Bakit hindi mo sinabi sa akin na heiress ka ng kumpanyang ito? Kaya pala nakita kitang sumakay ng limousine at nakita ka rin ng mga kaibigan kong pumasok sa isang malaking bahay. Nagtatago ka pala ng tunay mong katauhan. Why? Marahas na bumuntong hininga si Noel bago sunod-sunod na umiling. Gusto kitang kilatisin at malaman kung karapat-dapat ka bang maging CEO ng Evercrest Properties. At dahil sa mga pinakita mo, napatunayan mong deserving ka. Nakita ko ang pagiging hands-on mo sa kumpanya, Asher, na isa rin sa dahilan kung bakit ako nahulog sa'yo. Di ibig sabihin, napatunayan ko na rin ang sarili ko niyan sa puso mo. Tanong nito sabay ngisi. Nakaramdam ng kilig si Noel sa kaniyang puso. Hindi na siya nakaimik ng sandaling yon. Natatawa namang napailing si Asher bago lumapit sa kanya. Tsaka siya ginawaran ng mahigpit na yakap. I love you so much, my cute heiress. Bulong pa nito, dahilan para halos kumawala ng puso niya sa kilig. Kung nakikita lang niya ang sariling refleksyon sa salamin, baka mukhang tusino na ang mukha niya sa sobrang pula. Sa paglipas ng mga buwan, patuloy na nanligaw si Asher at mas lalo nitong pinatunayan ang pagmamahal nito kay Noel. Tuloy na ring napasa kamay niya ang Evercrest Properties dahil naamaalam na ang lolo niya dahil sa heart attack. Malungkot ang nangyari, pero ipinangako naman ni Noel sa lolo niya
Naaalagaan niyang mabuti ang kumpanya nito. Dumaan man ang maraming unos. Marahas na nagpakawala ng hangin sa bibig si Noel bago pumasok sa loob ng conference room, suot ang eleganteng business suit. Nagtingin agad ang mga empleyado nang makita siya. Oh, she's here. Sambit ni Asher bago siya nito sinalubong. Buong ngiti nitong kinuha ang kamay niya bago siya masuyong hinila patungo sa unahan. Everyone, I'd like you to meet Miss Noel Everhart. Panimula ni Asher bago pinulupot ang braso sa bewang niya na ikinagulat ng lahat. Hindi ba't sekretarya siya ni Sir Asher? Mahinang sambit ng isang babaeng empleyado pero sapat na para marinig nilang dalawa. Noel wasn't just my secretary. As you all know, the owner and chairman of this company passed away last week. Noel is his granddaughter, the legal heiress to this company. So today, allow me to introduce the new owner and chairwoman of Evercrest Properties, Miss Noel Everhart. Bumakas ang gulat sa mga empleyado ng sandaling yon, pero hindi naglaon. Sunod-sunod na silang nagpalakpakan. Hindi maiwasang mapangiti ni Noel dahil sa mga mukha nila. Ramdam niyang mainit nilang pagtanggap sa kanya. Thank you everyone. Sana'y patuloy ninyong suportahan ng Evercrest Properties. Gaya ng ginawa niyo noon. Huwag kayong mag-alala. Nasa tamang kamay ang kumpanyang ito. Ngumisi si Asher bago tumingin sa mga empleyado. At bilang chairwoman ng kumpanya, ipinagkakatiwala pa rin niya sa akin ang tungkulin bilang president at CEO. Maraming salamat sa tiwala, Miss Chairwoman. Sabay kindat ni Asher sa kanya. Bahagya siyang natawa bago umiling. Welcome, Mr. President. Tugon niya rito. Napuno na naman ang palakpakan ng buong conference room ng sandaling yun at wala silang ibang ginawa ni Asher kundi ang ngumiti. Pagkatapos, nagtungo na sila sa opisina nito pero sandaling umalis si Asher at nang bumalik ito, may dala na itong isang tasang kape. Here's your coffee, Ma'am Noel. I didn't ask you for that, Asher. Natatawa niyang sambit. Hindi nga pero boss kita. Kaya dapat lang na pagsilbihan kita. Don't worry. Hindi 3 kutsarang kape ang nilagay ko riyan. Tama lang para simulan ng umaga na may lakas. Biglang natawa si Noel nang maalala ang nangyari noon. Butit hindi 1 kilong asukal ang nilagay mo. Halakhak niya bago sumimsim sa kape. Ayoko namang magka-diabetes ka. Tila batang sambit ni Asher bago ito umupo sa tabi niya. How was the coffee? It's good. Good to know. Malay mo, ako nang gumawa ng kape mo habang buhay. Sabay kindat nito sa kanya. Bakit malay ko? Hindi ka pa sigurado sa ating dalawa? Hindi naman sa ganun, Noel. Ang akin lang. Sinasagot na kita, Asher. Diretsahan at walang paligoy-ligoy na putol niya rito. Bumakas agad ang gulat sa mukha ng lalaki. Sinasagot mo na ako, Noel? Hindi makapaniwala nitong tanong. Natawa si Noel bago bahagyang inayos ang buhok nito. Oo, kasi pakiramdam ko sigurado na ako sa'yo. Ilang buwan ka nang nanliligaw sa akin. Ilang buwan mo na rin pinatunayan na seryoso ka. Kaya para saan pa kung patatagalin ko pa? I love you, Asher. And all I want is to be with you. Emosyonal na ngumiti si Asher bago sinapo ang pisngi niya. Salamat, Noel. Sisiguraduhin ko na hindi mo pagsisisihan na sinagot mo ko. I know this isn't the end of showing how serious I am. It's only the beginning of everything. Napanguso siya bago matamang tiningnan sa mga mata si Asher na ngayong inobyo na niya. Thank you for accepting me for who I am, Asher. Despite my size, you've continued to love me all these months. Hindi ko alam kung bukod sa'yo ay meron pang lalaking katulad mo. But to me, you're one of a kind. I love you. Someone like you deserves love. Alam kong napatunayan ko ng sarili ko sa'yo. Pero hindi pa rin ako titigil. Noel, sisiguraduhin ko na araw-araw
Hindi ka magsisisi na tinanggap mo ko. I love you too. And I will support you no matter what. Pagkasabi nun ni Asher, dahan-dahan itong inilapit ang mukha sa kanya. Sunod-sunod na napalunok si Noel ng sandaling yon. Hindi siya kumibo hanggang sa hindi nagtagal, naramdaman na lang niya ang paglapat ng mga labi ni Asher sa mga labi niya. Mariin siyang napapikit habang mabilis na kumakabog ang puso niya sa loob ng kaniyang dibdib. Ilang segundo ring nanatili ang halik na yon bago marahang lumayo si Asher. Pagmulat niya ng mga mata, bumungad ang gwapo nitong muka habang may matamis na ngiti. Nang sandaling yon, iisa na lamang ang hiling niya. Ang manatili si Asher sa buhay niya at maging bahagi ng bawat bukas na darating. Sa pamamagitan ni Noel at Asher, ipinakita ng kwento na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa kaniyang panlabas na anyo, timbang o katayuan sa buhay. Minsan ang pinakamalaking laban ay hindi ang pagharap sa panghuhusga ng iba, kundi ang paniniwalang karapat-dapat ka ring mahalin. Ngunit kapag dumating ang tamang tao, hindi ka niya hihilinging baguhin ang sarili mo para lamang tanggapin ka. Mamahalin ka niya dahil sa tunay mong pagkatao, sa iyong kabutihan, katatagan at sa pusong marunong magmahal. Dahil sa huli, ang pag-ibig na totoo ay hindi tumitingin sa panlabas na anyo, kundi sa kagandahang nagmumula sa puso. Wakas! Maraming salamat po sa inyong pakikinig sa kwentong ibinahagi namin ngayong araw. Muli, ito po ang Love Siren at hanggang sa ating muling kwento. Mga kwentong puso'y di kayang pigilin. Bawat luha't halik ay may aaminin. Sa mundong gawa